May itinago sila, si Bulindol Shacks Kim Chiu and Paolo Avellino, pero ang totoong kinilabutan lahat ay nang may lumabas na kakaibang eksena sa video na agad tinanggal bago ilabas sa media. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Nagsimula ang lahat bilang isang karaniwang araw ng taping para sa teleseryeng The Alibi sa Cebu. Ang buong set ay puno ng saya at enerhiya. Abala ang director at production staff. Nakaayos ang mga ilaw. Handa na ang mga kamera. Nandoon si Kim Chiu, kilala sa kanyang pagiging masiyahin at professional sa trabaho. At si Paolo Avellino ang kanyang ka-eksena sa isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng palabas. Walang bakas ng kaba, walang pahiwatig na may mangyayaring kakaiba. Ngunit ilang minuto lamang matapos simulan ang eksena, biglang yumanik ang lupa at tuluyang nagbago ang lahat. Noong unay banayad lang parang alon na dumadaan sa sahig. May nagbiro pa na baka dumaan lang ang truck sa kalye, ngunit ilang segundo lang ay lumakas ng husto ang lindol. Nagsigawan ang mga tao, nagsibagsakan ang ilang mga props at ang mga malalaking ilaw ay kumalansing na parang anumang oras ay babagsak. Ang kamera na nakatutok kay Kim ay halos matumba kung hindi lang agad nasalba ng isang cameraman. Ang ilan sa mga crew ay nagtakbuhan palabas, hawak ang kanilang mga gamit, ngunit may mga naiwan na tulala, hindi alam kung saan tatakbo. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakauna pa rin ang kamera. Ang isang eksenang hindi malilimutan ng sino mang nakakita, si Kim Chiu nakaupo sa sahig nanginginig, halos mawala ng boses sa takot, habang si Paolo Avellino ay agad na lumapit at inalalayan siya. Hinawakan niya ang kamay ni Kim at tila bumulong ng mga salitang hindi malinaw sa ingay ng kaguluhan. Para sa mga nakasaksi, iyon ang unang tanda ng tapang ng malasakit ni Paolo. Ngunit hindi iyon ang bagay na ikinagulat ng lahat sapagkat, ayon sa ilang insider, mailang segundong nakunan ng kamera na hindi kailanman ipinakita sa publiko. Ayon sa isang production assistant, habang patuloy na umaalog ang paligid, ang isang kamera na naiwan na nakabukas ay nakakuha ng isang bagay na hindi dapat naroroon. Sa raw footage, makikita raw ang isang aninong dumaan sa likod ni Kim at Paolo. Una inakala nilang isang staff na nahuli sa frame. Ngunit nang muling suriin, wala namang ibang tao roon. Lahat ng crew sa bahaging iyon ay nakatakbo na palabas. Mas lalo silang nagulat nang i-post ang video. Ang anino ay malinaw na hugis ng isang tao, nakasuot na parang barong, nakatayo sa gilid at nakatingin mismo sa kamera. Bago biglang naglaho. Nang mapanood ito ng direktor at ilang senior staff, agad silang nagpulong at nagdesisyon na tanggalin ang bahagi ng video. Sabi ng isang sensitive ito, hindi ito pwedeng ilabas. Ilang sandali lang tinanggal ang memory card mula sa camera at inilagay sa isang secure case. Sa opisyal na ulat, sinabi ng lahat na ligtas ang lahat natapos ang taping at walang nasaktan. Ngunit sa likod ng katahimikan, kumalat ang bulong-bulungan tungkol sa itinatagong video. Mabilis na umusbo ang iba't ibang teorya. Mailan na nagsabing paranormal ang nangyari, na maaaring kaluluwa ito ng biktima ng mga dating lindol sa Cebu o esperto ng mga taong nasawi sa lumang gusali kung saan sila nagtitaping. Ang iba naman ay naniniwalang sinadya ng production na itago ang video para hindi mapagbintangan na ginagamit nila ang insidente bilang publicity stunt. Ilan ding mas papuri lamang, mailan ding mas mapanuri, nagsasabing baka simpleng glitch lamang ng camera dahil sa malakas na pagginig. Ngunit agad nilang tinanong kung glitch lang ito, bakit kailangang burahin. Isang staff ang naglakas loob na magbahagi ng nakita, bagaman hindi itong huwag siyang pangalanan. Nakita ko mismo habang yakap ni Paolo si Kim, may dumaan sa likod nila, para siyang lalaking nakabarong pero malabo. Nang i-post nakatitig siya sa kamera, kinilabutan kaming lahat. Sa parehong araw na iyon, matapos mapanood ang clip, umiyak umano si Kim at ilang minuto siyang hindi makapagsalita. Nang tanungin si Paolo, simple lamang ang sinabi niya, trabaho lang ito pero mas mahalaga ang buhay ng lahat. Sa mga panayam pagkatapos ng lindol, kapwa tahimik sina Kim at Paolo tungkol sa sinasabing footage. Ang binanggit lamang nila ay ang kanilang pasasalamat na walang sino man ang nasaktan. Ngunit ayon sa mga nakakita, hindi maimbita ang mukha ni Kim nang makita ang misteryosong bahagi ng video. Hanggang ngayon nananatiling palaisipan kung bakit kailangang itago. Kung totoong glitch lamang ito ng camera, bakit hindi ipakita upang mapatunayan? Kung tao lang ang dumaan, bakit walang makapagpaliwanag kung sino? At kung totoo ngang may nilalang na lumitaw sa gitna ng lindol, anong koneksyon nito sa lugar, sa produksyon o marahil sa mismong kwento ng The Alibi na kanilang ginagawa? Para sa marami, ang simpleng insidente o ang insidente ay isang simple pagsubok lamang sa gitna ng trabaho, ngunit para sa mga nakarinig ng kwento ng itinagong video, ito ay naging isang alamat, isang hiwagang bumabalot sa teleserye at sa mga taong naroon. Sa mga tagahanga, lalo nitong pinainit ang espekulasyon. May mga nagsasabing ito raw ay tanda ng mas malalim na koneksyon ni Kim at Paolo,
habang ang iba ay natatakot na baka may masamang pahiwatig ang hindi maipaliwanag na pangyayari. Sa huli na nanatiling misteryoso o nagiging misteryo, ang isang lindol ay yumanik sa Cebu at muntik nang tumigil ang isang taping, ngunit ang malakas na yumanik ay ang usap-usapan tungkol sa video na hindi na nakita ng publiko. Hanggang hindi ito inilalabas, mananatili itong tanong ng mga gumugulo sa isipan ng marami. Ano ba talaga ang nakita sa set ng The Alibi noong araw na iyon at bakit ito itinago? At sa kabilang banda, The Alibi drops first teaser official na minarkahan ni Kim Chiu at Paolo Avellino ang kanilang pagbabalik sa isang mas madilim at misteryosong proyekto dahil inilabas na ang unang larawan ng teaser para sa kanilang paparating na romance suspense series na The Alibi. Nilabas ng Prime Video Philippines ang mga larawan ng teaser noong Miyerkules sa Instagram na ipinakita ni Chiu na nakasuot ng pulang sequin na maskara at pang-itaas. Sumasayaw sa entablado na may pose habang pinapanood siya ng karakter ni Avellino sa direksyon ni na F.M. Reyes at Jojo Sagin ng may script ni Danica May Domingo. Ang The Alibi ay nilarawan bilang isang kwento na naglalabo ng mga linya sa pagitan ng pag-ibig, pagkakanulo at kaligtasan na itinakda laban sa kapangyarihan, pribilehiyo at nakatagong mga kasalanan. Sa mga nakakagulat na twist, sa bawat pagliko ang serye ay naglalakas loob ng magtanong hanggang saan gagawin mo upang protektahan ang mga taong mahal mo at anong katotohanan ang handa mong ilibing. Patuloy na ang synopsis nito. Ang opisyal na pizza ng paglabas ay serye ay hindi pa inaanunsyo. Sina Iza Padilla, Sean Arcela, Samuel B. Rafael Rizal, Sofia Andres, Ruby Jaworski at Angelina Cruz ay kabilang sa mga supporting cast. Ipinagpatuloy ng proyekto ang on-screen na partnership ni Chiu at Avellino na tinatawag na Kim Pao na nakakuha ng tapat ng mga tagasunod mula pa noong 2023 sa kanilang unang collaboration na thriller series. Nagpatuloy ang kanilang pagpaparis ng Philippine adaptation Korean drama. Noong 2024, nagbida rin sila 2025 sa film na My Love Will Make You Disappear na kumita ng mga 173 million na buong mundo. Kaya naman talaga ang kasikatan ni Kim Chiu at Paolo Avellino ay talaga namang nakakahanga dahil hindi lang sa kanilang karesma kundi sa galing nila sa pag-arte at pati na rin sa kanilang parehong mga busilak na puso, parehong may mga hangarin at parehong may pagmamahal hindi lang sa kanilang serbisyo o sa kanilang trabaho kundi pati na sa mga tao at sa kanilang mga taghanga na kanilang pinapahalagahan at kanilang minamahal na tunay. Kaya naman talaga ang paghanga ng mga tao or natin sa Kim Pao ay hindi talaga nasasayang dahil silang dalawa ay may busilak na puso sa uulitin at sila ay magandang suportahan at deserving sa mga suportang ipapakita natin, sa mga suportang ating ibinibigay at sa mga paghangang ating ipinaparamdam sa kanila. Talaga namang deserving ang Kim Pao. Tingnan mo nga naman diba, sa lahat ng kanilang mga pelikula, teleserye man or kung ano pa ay talagang napaka-successful dahil binibless talaga sila dahil sa kanilang good heart.